Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Hi everyone! Welcome to My Goodness. Today, excited ako kasi gagawa tayo ng atsara. Dati hindi ko gusto yung atsara, pero ngayon, dahil nakakagawa na ako, gustong-gusto ko yung lasa niya. So, nakuha ko yung preferred kong asim at tamis na lasa ng atsara. Very beneficial pala ang atsara, no? Kasi meron siyang probiotic dahil fermented. Maganda rin siyang pampababa ng timbang dahil sa suka. At fiber din siya dahil dito sa ating papaya na grated natin kanina. Hilaw na papaya. So, na-harvest namin to sa aming mini farm. Since may probiotic ang atsara, maganda siya sa ating gut o sa tiyan. So, maganda pala talaga na gumagawa tayo ng atsara o yung mga fermented vegetables dahil sa probiotic. Mas okay talaga kapag ikaw ang nagpe-prepare kasi alam mo na quality yung mga ingredients na gagamitin mo at saka malinis yung pagkakagawa. Okay, so simulan na natin. Sobrang simple lang pala gumawa ng atsara, guys. Akala ko dati napakahirap. Okay, kasi yung iba, pinapakuluan pa nila yung gagamiting sugar and vinegar mixture. Pero tayo kasi, hindi na. Kasi na-try ko na siya ng ilang beses. Hindi naman siya masisira. Basta ang gagamitin nyo ay purong suka at hindi nyo hahaluan ng tubig. Okay, so simulan na natin. So, ang una kong ginawa guys ay pinakuluan ko tong aking mga bote na gagamitin. So, hindi naman siya necessarily dapat bote. Pwede ka rin namang mag-atsara sa ganitong lagayan. Kasi glass. Yan. Basta make sure na i-sterilize nyo o babanlian nyo ng mainit na tubig, na kumulong tubig, yung mga gagamitin nyo na pag-iimbakan ng atsara. Okay? So, this one is mason jar. Ayan, no. Pwede namang kahit hindi, pero mas prefer ko yung pangabote talaga na paglagyan. Ito nga yung passion fruit tea na, or yung mga pinaglalagyan ko ng aking honey citron. Ayan. Maganda kasi yung bote niya. Yun. So, ni-sterilize ko na to. Ready na nating paglagyan. Ito yung very tricky part, no? Kasi magmi-mix tayo ng vinegar at saka yung ating sugar. So, yung aking mixture, guys, ay 2 cups of vinegar and then 1.5 cups of sugar. So, you can use white sugar or yung light brown sugar. Pwede rin ang brown sugar, okay lang yun kung pangkain nyo lang. Kasi yung brown sugar may molasses taste yan eh. Masarap siya. Now, yung sugar guys ay pwede nyong bawasan. Pwede nyong gawing 1 cup lang or 1 1/4 cup lang. Pwede yon. Pwede kayo mag-start sa 2 cups of vinegar to 1 cup of sugar. Pwedeng ganon, medyo maasim ang lasa ng inyong atsara. Pero kung dadagdagan nyo ng half cup of sugar, magiging balance na yung taste niya. Okay, so ganon parate. Kung mauubusan kayo ng sauce, magmimix kayo ng 2 cups ng vinegar and 1.5 cups of sugar. So, dodoblehin nyo lang. Kung mas madami kayong gagawin, doblehin nyo lang. So, pwede rin kayong gumamit ng cane vinegar. Pero, okay lang din kahit na white vinegar lang. Kung kulang, pwede kayong mag-mix ulit. Mabilis lang naman siyang gawin. Para hindi kayo masosobrahan or yung mag-over yung inyong ingredients. So, that's 1.5 cup. Mix ko lang muna, no? So, medyo dark tong akin kasi light brown sugar yung ginamit ko. Pero, pwede naman white sugar ang gamitin nyo, guys. Dito na rin natin i-mix yung ating salt.
So, yung salt natin is according to your taste. So, 1 teaspoon lang yung nilagay ko. A-adjust nyo na lang according to your taste. So, mix lang natin hanggang matunaw ang ating sugar. Kasi yung iba pinapakuluan pa nila. Well, papakuluan mo kung dadagdagan mo ng water. Kasi pag dinilute mo to ng water at hindi purong vinegar, may tendency masira kung hindi papakuluan yung mixture. Kaya hindi ko siya nilalagyan ng water. You just have to balance the taste para mas mabilis kayong makakagawa. Okay. Tikman lang natin. Dapat yung lasa niya, ngayon nakuha ko na agad yung lasa niya, naghahalong tamis, asim. Dapat hindi mawawala yung asim, hindi rin mawawala yung tamis. Medyo natatabangan ako, so dadagdagan ko lang siya. Kasi 1 teaspoon lang yung nilagay natin kanina. Gagawin natin 2 teaspoons of salt for this mixture. Ganun yung gusto kong lasa talaga. Ang sarap. Yung kahit na kainin mo na siya or higupin mo na siya dyan na ganyan, lasang atsara na. Okay, so magkakaning na tayo. Pag nag-grate nyo na ang atsara nyo, hindi nyo na kailangan hugasan. Hindi nyo na kailangan lagyan ng asin. Kasi pag pina-ferment natin siya, i-absorb naman niya yung salty taste na nilagay natin do sa ating mixture. Maglagay pa tayo ng isa pang gloves. Pwede nyo iayos. Walang kayo ng tongs. Kung gusto nyo ng well-designed yung inyong atsara. Kasi yung iba pinambebenta eh. Para maganda. Ako naman, gusto ko lang julienne cut lang yung ating carrots. Kasi gusto ko yung makakasing laki lang sila nung atsara. Dahil para yung absorption nung mixture, pantay-pantay. Tapos, ilalagay ko lang ng konting onion. Ito naman yung ating pepper. Bawang o garlic. Maglalagay ako ng sili. At konting ginger. Ito naman ang ating bell pepper. Yung bell pepper kasi, kaya nilalagyan siya, masarap talaga yung lasa niya eh. Pag may bell pepper. Huwag masyadong madaming ginger kasi matapang. Yung papaya natin guys, hindi na kailangang asinan, pigain. No need. Walang ibang lasang malalasahan ka. Hindi siya ganun ka parang pakla, ganun. Hindi niya malalasahan yung pakla. Naglagay ako guys ng raisins. Kasi gusto ko naman ng may raisins. Yung garlic, kahit damihan nyo, okay lang. Masarap yan. Tsaka, anti-inflammatory yan. Tsaka, diba? Maraming benefits yung garlic. Yan. So, ayan na siya, guys. Lalagyan na natin ng ating vinegar and sugar mixture. Yung gumamit ng measuring cup. Basta pupunuin nyo lang at lahat ay mako-cover ng ating mixture.
Pag ganyan, gusto ko pang dagdagan. Para punong-puno. Kasi, sa amin naman to eh. That's gonna be fine. Paminta. Yan. Kailangan nakalubog ang ating papaya. Yan, kailangan lubog siya. And that's it. Takpan na natin. Tumagal siya ng isang buwan. Masarap pa rin. Hindi nasisira. Pero ni-store ko siya sa ref. Yan guys. So, homemade atsara. Bagay na bagay to dun sa ating pork tapa na gagawin sa susunod na ipapakita ko sa inyo. Yung the rest na natira, imimix ko na lahat guys yung mga ingredients ko rito. Yan. Yung ating garlic. Pinakita ko lang naman sa inyo like yung sample ng ating yan. And then ito yung ating buong paminta na nilagay. So, i-mix nyo lang para well distributed yung mga ingredients. Ayan o. Ay, naku, ang ganda. Sarap din to sa Pasko. Lalo na kung puro meat ang kinakain natin. So, pwedeng ganyan ang gawin nyo. Para mas madali. Dati guys, ayokong gumagawa nito. Kasi parang ang complicated ng paggawa. Nagpapakulo ka pa. So, ayoko talaga na nagpapakulo pa. Kasi, palalamigin mo pa yun. Eh, pwede naman palang diretso na. So, ang matagal lang dito sa paggawa guys ay yung paggayat at pagkudkod ng papaya. Nainganyo akong gumawa ng atsara dahil madami kaming hilaw na papaya. And sayang naman. So, yun. Sabi ng asawa ko, gumawa ako ng atsara. Kaya ito na. Kinarir ko na ang paggawa ng atsara. So, napakasarap nito. Kailangan lagi kaming meron sa ref para pagka wala kaming mga ulam na may gulay. Ito yung nilalagay ko. Okay, takpan na natin. Yung mga unang gawa ko nga ng atsara, sa ganito ko lang nilalagay. Yung used bottle. Kuti-kuti nyo lang para siguradong maaabot ng mixture yung nasa ilalim. Ayan. Kasi makikita nyo kung kung kagaya na nabawasan yung mixture, dadagdagan nyo lang. Ibig sabihin, pumunta sa ilalim. Kailangan kasi nakalubog para siguradong walang masisira. Alright, so ganun lang kabilis gumawa ng atsara guys. Naku, gumawa na kayo and let me know what you think. Have a good day everyone. Bye!